Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam at mga kababayan, ang tatalakayin natin ngayon, bakit nga ba maraming mga Muslim ang nagse-celebrate ng Christmas? At alam natin, ngayong araw po ay araw ng Christmas na kung saan ito yung paniniwala ng mga Kristiyano na si Jesus daw ay ipinanganak sa araw na ito. At inshallah subhanahu wa ta'ala, sana ang video na ito ay magbigay linaw sa mga kababayan nating hindi Muslim at gayon din sa mga Muslim kung bakit nga ba may mga Muslim na nagse-celebrate ng Christmas. Alam natin na ang pagse-celebrate na ito ay haram, ito ay bid'ah, at ito rin ay malaking paglapastangan sa kadakilaan ni Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ito ay pag-aakusa sa ating Panginoon na siya ay nagkaroon ng anak at ito nga ay si Isa o si Jesus. Sinasabi sa banal na Quran, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ang sabi ni Allah, lam yalid, hindi siya nanganak at hindi rin siya ipinanganak. At sa ibang talata naman, siya ay walang asawa. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Ang sabi nila, si Allah subhanahu wa ta'ala raw ay nagkaroon ng anak. Laqad ji'tum shay'an idda. Dahil sa paniniwala na yan o pagsalita na yan, kayo ay nakapagsalita, nakagawa ng malaking kalapastanganan sa kadakilaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Takadu samawati yatafattarna wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda. Halos mabiyak na yung mga kalangitan at ang mga kalupaan at gayon din bumagsak, gumuho ang malaking bato, ang malalaking bundok dahil sa pag-aakusa ninyo na ang ating Panginoon, si Allah subhanahu wa ta'ala, ay nagkaroon ng anak. Si Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, walang anak. Nag-iisa lamang siya sa kanyang Panginoon. Ngayon ang tanong, bakit nga ba may mga Muslim na nagse-celebrate ng Christmas? Ito yung malaking katanungan. Sinasabi, bakit yung kaibigan ko Muslim nag-celebrate ng Christmas? Uma-attend siya. O, di ba? At kapag binabati namin, nagsasabi siya ng thank you, nagpapasalamat pa siya. Iniimbitahan namin siya, dumadalo siya. Ito yung katanungan. Ang kasagutan, napakadali lamang. Ang kasagutan ay nasa propesiya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanyang sinabi, latattabi'anna sanana alladhi sanana man kana qablakum shibran bi shibran wa dhira'an bi dhira'an hatta law salaku juhra dabbin lasalaktumuhu. Okay? Ayon sa pinakamalapit itong kahulugan, sinasabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan na susundan ninyo, gagayahin ninyo. Ito ay nasa propesiya po. Gagayahin ninyo ang mga taong nauna sa inyo, dangkal sa dangkal. Ibig sabihin, kahit yung isang dangkal, ganito yung gawain nila, gagayahin natin. Gagayahin ng mga Muslim. Dhira'an bidara. Isang kisib sa kisib, dangkal sa dangkal, kisib sa kisib. Gagayahin nila. Yung dhira, ito, bisig pala, bisig. Sabi, dangkal sa dangkal, bisig sa bisig, gagayahin ninyo ang mga nauna sa inyo. Ang sabi ng mga sahaba, ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, o sugo ni Allah, sila ba yung mga Hudyo at mga Kristiyano? Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oo, sino pa ba? Kung gayon mga kapatid, ang propesiya na ito ay nabanggit na sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1,400 years ago ang lumipas, binalitaan na tayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may mga Muslim na gagaya sa mga hindi sumasampalataya. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sino man anya ang gumaya sa kanilang mga walang pananampalataya, gayahin ang kanilang mga tradisyon, ang kanilang mga kultura, ang kanilang mga ada, ang kanilang mga paniniwala, ang kanilang pananamit, ang kanilang salita, ang kanilang mga kilos ay kabilang sa kanila. Kaya wag po tayo magtaka, mga kapatid sa Islam at mga kababayan, kapag meron po tayong mga kababayan na viewers ngayon at sumusubaybay sa ating page,
Huwag po tayong magtaka kung may mga Muslim sa kaarawan ni Propeta Muhammad sa nagse-celebrate sa araw na ito. At gayon din sa Maulidin Nabawi, may mga Muslim na nagse-celebrate niyan. At alam natin na ito ay bid'ah. Pero bakit maraming gumagaya? Hindi po ba? Bakit may mga naghahanda? Sapagkat ito ay nabanggit ito sa hadith, sa propesiya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya, huwag po tayong magtaka mga kapatid. No? Magtaka tayo kung huwag tayong magtaka kung bakit gumagawa ang mga Muslim ng ganitong, kung yung mga kapatiran natin na pinanganak na Muslim, okay? Kahit mismo yung mga Arabo, nagdiriwang sila. Yung iba, particular dyan sa Dubai, nakikisama sila sa mga ganitong paniniwala. Huwag po tayo magtaka sapagkat yan ay nabanggit nga sa hadith ni Propeta Muhammad SAW. Ngayon, ano naman ang role mo kapag nakakita ka ng isang Muslim na nagse-celebrate ng Christmas? Ang gagawin mo, kapatid na Muslim, sinasabi sa hadith, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Sino man anya ang Sino man anya ang makakita sa inyo ng gawaing mungkar, gawaing kasalanan, baguhin niya ito sa pamamagitan ng kanyang kamay. Kapag hindi niya kaya, sa pamamagitan ng kanyang dila. Kapag hindi niya kaya, sa pamamagitan ng kanyang puso. At ito na yung pinakamahinang pananampalataya. Baguhin po natin mga kapatid. Alal-akal, tayo po ay magtuwid, mag-correct sa mga kapatirang Muslim na naliligaw. Tandaan natin, ang mga kababayan nating Kristiyano, kapag Eid natin, no, Eid, tayo ay sa kasiyahan natin, hindi sila nakikisama sa atin. Hindi sila nakikisama sa atin. Okay? Marami sa kanila. Oo, may mga katrabaho tayo, bumabati, yung mga gumagalang sa Islam, yung mga may respeto sa atin bilang isang Muslim, nandyan sila. Bumabati sila, Eid Mubarak, okay? Nagkasabi sila niyan, Happy Eid al-Adha, Happy Eid al-Mubarak, bumabati sila. Pero yung karamihan sa kanila po, hindi nila ito ginagawa. Dahil sinasabi sa banal na Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kailanman ay hindi kanila kalulugdan hanggat hindi ka sumunod sa kanilang mga pananampalataya, sa kanilang mga gawain, sa kanilang mga paniniwala. Tayo, hindi sila sa atin sumasama kapag Eid natin. Di ba? Hindi sila masaya. Pero tayo, kapag Christmas, Christmas nila, tuwan-tuwa tayo, nakikibagay tayo, nakikisama tayo. Kapatid na Muslim, maging proud ka na Muslim ka. Sapagkat ikaw ay naniniwala na nag-iisa lamang ang iyong Panginoon, siya si Allah subhanahu wa ta'ala. Babalik tayo sa history mga kapatid. Okay? Balikan natin ang history. Bago ipadala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito sa mundo, ang mga Arab dito sa Mecca, alam natin, hundreds ng mga shirk, mga Diyos-Diyosan na nakapalibot sa Kaaba ang napakarami. May mga Arabo na sumasamba sa bato, may mga Arabo na sumasamba sa araw, sumasamba sa buwan, sumasamba sa puno, sumasamba sa mga hayop. Iba't ibang uri ng Diyos ang nandyan sa Makkah. Hanggat nagpadala si Allah subhanahu wa ta'ala ng isang tao mula sa kanilang angkan na tinatawag nilang Al-Amin As-Sadiq. Tinatawag nila si Prophet Muhammad SAW na mapagkakatiwalaan at taong tapat. Nagpadala sa angkan nila, inutusan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na himukin ang mga tao na sumamba sa nag-iisang Diyos. Hanggat nagkaisa, ito po sa gitnang silangan, nagkaisa ang lahat ng nandirito ngayon na ang Panginoon ay si Allah lamang. Nagbago ang kanilang paniniwala, nagbago ang kanilang mga ugali, nagbago ang kanilang mga kultura, naging mabuti sila, at ngayon, nang dumating ang katotohanan, nagkaisa ang lahat. Nagkasundo ang lahat, naging mabuti ang lahat. At paglipas ng panahon, dito na sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na darating ang panahon. At ang susunod sa panahon na yan ay mas masama kung ano ang meron.
Kaya't sinabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul qurun qarni. Ang pinakamainam na panahon, ang panahon kung nasaan si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na umiiral, at ang susunod dito at pagkatapos susunod dito. Kaya tayo ngayon, akala natin masama na yung panahon natin dahil laganap na yung, ngayon may pandemic, lumalaganap yung peste, tapos yung zina, yung alak, laganap na. Tapos yung mga kalamidad sa Pilipinas ngayon, binabagyo, binabaha, hindi po ba? Huwag natin aakalain na masama na ito. Hindi. Darating ang panahon na mayroong pang mas masama dito. At ito yung sinasabi sa hadith ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi siya nagsasalita na naayon sa kanyang kagustuhan. Bagkus ito ay revelasyon mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, ang lahat po ng nangyayari sa panahong pangkasalukuyan, ito ay nabanggit na sa propesiya ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit nagkaroon ng pandemic? Bakit nagkaroon ng corona ngayon? Nabanggit ito sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya kapag lumaganap na yung zina, yung boyfriend girlfriend na yan, yung date na yan, lumaganap na yan. Kapag lumaganap na yung alak, lantaran na, magpapadala si Allah subhanahu wa ta'ala ng waba. Yung waba, ito yung peste. Ito nangyari na ngayon. Kasi alam natin, particular sa West, lagi natin naririnig sa Islam yung katagang garb. Ano ba yung garb? Yung garb, ito yung Amerika, yung France, at yung Europa. Sapagkat noong araw, bago pa dumating ang Islam, yung mga tao sa kanila is nakaubad. Hindi nila alam, hindi nila kayang takpan ng kanilang katawan. Nasa history po ito mga kapatid. Alam natin ito, napag-aralan natin ito. Yung kanilang kultura, walang batas, walang mana, wala. Sapagkat hindi nila alam ang batas na umiiral sa kanila, batas tao. Nung dumating ang Islam, nagustuhan ng mga tao kung ano yung kagandahan ng Islam, niyakap ng buong gitnang silangan ang aral ng Islam. Sa propesiya na yan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nangyayari na ngayon. Kaya huwag tayo magtaka kung bakit may mga Muslim, mga kababayan, na nagse-celebrate ng Christmas. Okay? May mga tao pa, may mga Muslim pa nagsasabi na umiinom ng alak. May mga Muslim pa na sinasabi nila, yung hindi nagsusuot ng tamang hijab. Yung iba na rin yung panahon natin ngayon, kailangan tayo ay makiuso. Huwag tayo magtataka sapagkat yan ay nabanggit sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung meron po kayong katanungan, mga kapatid, sa ilang viewers meron tayo, 350 viewers na nanonood ngayon. Welcome po tayong magtanong pansamantala habang nag-aantay po tayo ng Salatul Asar, inshallah subhanahu wa ta'ala. Walang bawal sa happiness kahit minsan lang. Hindi ko... Tayyib, may mga katanungan po ba? Inshallah subhanahu wa ta'ala. Tayo, nakakatakot kasing question answer eh. Pero, inshallah. Po si Ustad Adam Weiss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shout out yan kay Ustad Weiss. Hindi, dito po tayo nag-shout out. Salam-salam lang. Ito, may katanungan. Si Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang pamilya ko ay hindi Muslim, liban kay Papa. Ngunit hindi ko naman siya nakakasama sa bahay. Maaari po ba silang tulungan pag prepare sa pagluluto para sa paghahanda nilang Pasko? Ngunit ang niyat ko lang ay matulungan sila na magluto, hindi para makisalo sa kanilang pagdiriwang, lalo na't ako lang din naman ang nakakatuwang nila sa gawaing bahay. Naku po, hindi po pwede yan kasi maaari ka kapatid makiusap sa kanila na ang pagtulong sa paghahanda, sa pagkain, sa pagdiriwang na yan ay kabilang sa pagsuporta sa kanila kahit yung niyat mo ayaw mo, no? Dahil tinutulungan pa rin sila upang maisagawa nila
o ma-celebrate nila ang Christmas. So, hindi po talaga pwede. Maaari ka naman makiusap sa kanila. Ano po? Talagang mahirap ang mga kalagayan ng balik Islam. Pero kung babalikan mo ang kasaysayan ng mga sahaba kasama ni Propeta Muhammad SAW, mas mahirap po ang kanilang kalagayan. Kasi hindi lang pamilya nila ang umayaw sa kanila, ang tumalikod sa kanila. Bagkus, ang mga tao sa kanila, pinagtangkaan, pinatay ang kanilang mga nanay, harap-harapan nila. Ano po? Marami mga ganitong kwento sa panahon ng mga sahaba radhiyallahu anhum. Kaya ang mainam kapatid, wag po tayong tumulong sa kanila. Naintindihan naman nila tayo eh. Kasi ang mga kababayan natin na hindi Muslim, ginagalang tayo at nirespeto tayo. May, lalo na sa panahon ngayon, nandito na yung paggalang sa bawat isa, nakakaunawa, lalo na kung kasama sa trabaho, ginagalang kanyan at nirespeto nila. At maunawaan naman nila yon. Tanong, ano po ba ang parusa sa mga balik Islam na bumalik sa Catholic? Syukran. Kapag napatunayan na sila ay nagbalik, ang hukom niyan, kapag tayo ay nasa Islamic country, ano po? Bawal sa Islam yung ridda dahil ang pagmurtad sa Islam, ang paglaruan, ang pananampalatayang Islam, ito ay kabilang sa daruriyatul khams, yung 5 bagay na pinangalagaan ng Islam. Bawal po ang paglaruan ng pananampalataya. Kung nasa Islamic country at malaman ng hakim, ng namumuno na yung tao na yan, nagbalik sa kanyang pananampalataya, paparusahan po siya ng kamatayan. Ang una, sasabihin sa kanya, magbalik loob ka kay Allah dahil pumasok ka na rito. Kapag ayaw niya, yan po yung parusa sa kanya. Ano po? Pero tayo sa Pilipinas, hindi natin pwede gawin yan dahil hindi po tayo Islamic country, tandaan natin. Hindi po pwedeng gawin yun. Bawal sila supportan sa pagluto, sa paghahanda. Assalamualaikum. Paano po ang kapitbahay na naghanda maghatid ng pagkain? Kapag naghatid ng pagkain, tanggapin mo. Basta yung pagkain na yan, walang halong haram. Walang problema ron. Ano po? Pero kapag, alam mo na Christmas, tapos umaasa ka na hatiran ka ng pagkain, umaasa ka, is mali po yun. May mga ganyan kasi, yung Christmas nila ngayon, antay tayo, dadala nila. Hindi naman tayo mag-celebrate, pero mag-antay tayo kasi dadala nila tayo ng pagkain. Mali po yung ganun. Pwede raw ba... So, ang galit na lamang po. Nakakatakot po ang question answer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah, kung meron tayong kasamang sheikh, inshallah, doon po tayo magsumagot sa mga question answer. Nakakatakot po kasi magbigay ng fatwa. Ano po nakakatakot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.